ka sa Ginoo karon nga walay pinatutubukan nga ngawa mo hatag og pagdisturbo sa ato ang imuha nga mahimaya ang Ginoo nining gapunon pinaagi sa atong pagsimba ug pagpamati sa iyang mabulang pulong nga misyonar. Ang ato ang tema nining maong bulan nagpadayon kita ug mao kining katapusan nato nga pagtuon sa maong tema sa gani atong tema New Year's Covenant. Ingay kayo. Sa itong tema? New Year's Covenant. New Year's Covenant. Ang bagong pagpakisad. Ang bagong mga commitment. Bagong mga pledge nato diya sa Ginoo. Ingon nga kita ginuwa sa Dios. Kitagaan o kahigayunan nga hangtod karon padayon kita nga nagkinabuhi ni kalibutan na di nato usikan ug sayangan ang mga matagutlo sa atong kinabuhi atong gamiton ang atong kinabuhi alang sa kalayaan sa Ginoo. So atong basahon ang ato ang mga Bible diri kita sa Joshua chapter 1 as the key verse of this lesson. A New Year's Covenant. The Bible says, "This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success." Father God in heaven, come to you this afternoon as we acknowledge about your supremacy over us, that you are the God who created the heavens and the earth. You are the God who gives us life. You are the God who saved us, who died on the cross of Calvary, O God, just to save us in experience of our salvation. Lord, thank you so much for everything you did for us. Lord, it is my prayer that your blessings will be upon us, not only today, but in every day living our lives. Let everyone, Lord, will always experience that you're there for us. You're such a good God, and you bless us, Lord, in all aspects. Bless also this church, oh God, in this place, the place of Sinawilan, Lord. We know that you have a great power to do in this place, oh God, to touch the hearts of the people, that we might turn from their old ways, their wickedness, their goodness, oh God, and your ways. We know, Lord, that we have our own ways, and we have our different own wickedness that we do, Lord, oh God, in our lives. But thank you so much that you tells us, you guide us through the scriptures, through your words, that it is your will for us, Lord, to do good for your honor and glory. So bless all of us this afternoon, and we commit to you our worship in the name of Jesus Christ. Amen. Oh, amen. Joshua chapter 1 verse number 8, padayon nato nga gitun-an ug ato kining gisgutan mga kaigsunan tungod kay importante kayo ang mga sugo sa Ginoo nining maong kapitulo ug nining maong bersikulo. Sa ginaingon ko na adunay tulo ka sugo ang Ginoo, ngayon niya ang pulong niya dili ibulag, ayaw ibulag, ayaw talikdi, ayaw ibaliwala ang pulong sa Dios. Kung kini ikadua ingon niya pamalandungi kini adlaw ug gabi. So ingon niya ayaw ibulag kundili imo kining tun-an adlaw ug gabi. So ang pulong sa Dios dili nimo ibaliwala, dili nimo pasagdan sa imong kinabuhi, dili nimo atagan o ginatawag nato bisan gamay nga mga pagwalay pagpakabana sa maong pulong mga kaigsunan. Hinunoa ang tanan nga tinguha ug pagtuon ini at mo'y mahitabo ug mahinayon sa aton kinabuhi as God commanded us. Tun-i kini adlaw ug gabi. And then ingon niya, kung imo na kining natunan, imo na kining napamalandungan, obserbari. Sabot obserbari ug imuha kung unsay naisulat dinhi. So we need to practice of whatever we have learned from the scriptures. Ang imong natunan, imo ang ipakita sa imong kinabuhi first and foremost. Before we teach others, we need to teach ourselves first. Okay? So mao ni siya ang gusto sa Ginoo, and then in doing that, ingon diri, then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. So the desires of attaining good success and obtaining prosperous life, we must follow
the Scriptures guide. Ang iyang pulong, ayaw ibulag sa imong kinabuhi, pamalandungi adlaw gabi, i-practice. Ang tanan nimong nakatunan, gikan sa balang sulatan, sa imong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Now, naging mga Domingo, atong gitunan ang unsa ganito atong gitunan? SLR, no? Sorry, let try. So, SLR man no? Atong naging Domingo. So karon, tunan nato dili to sorry let fly, you know? SLR ba to? Ha? Dili ba to? SLR. SLR. So, serve the Lord. Kunya, look on the Lord. And then, receive blessings from the Lord. Murag, Friday mo siguro na. Asap. Asap. Oh. Asap. No, asap na ito. Asap. Ito na yung Domingo. Itong gitunan, ang mensahe nga nagaingon, asap. So, as possible. Sa ganitong asap, letter A. Abide. Abide. Abide in God and in God's word. Letter S. Steer. Steer. Steer up. The gift of God. And then letter A. Apply. Apply His God's wisdom. wisdom. And letter P. Praise your Praise God. your God. Now, karon DSWD ang ato ang lesson. DSWD. Department of Social Welfare and Development. DSWD. Una, deed. D means deed or good works. So, ingon sa mga pantuon, as Joshua said, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but meditate therein day and night. And then, ingon dana, imong i-observe, kung unsay imong nakatunan, unsay imong nabaluan, mo ni siya ang mugawas ang imong binuhatan. Your deeds. Yung imong mga binuhatan, mga kaigsunan, deed means D. Good works. So sa imong kinabuhi, ikaw nga giluwas ang dili yun, no? Ang dili madinay nga kamatuoran sa imong kinabuhi, pinaagi sa pagtuon sa imong balaang kasulatan, mao ang kausaban sa imong kinabuhi. Kung yung Sunday school kaganiya, I was blessed with a Sunday school brother friend. Ang kausaban sa imong kinabuhi, who we are before. Kinsa man ka kaniadto, ikaw tong tao nga way gana nga maminaw sa pulong sa Dios. Ikaw tong tao nga dili ganahan nga mo alagad, mo simba, mo tuon sa iyang mapulong. Ikaw tong tao nga dili maminaw gani. No? Usaw na ako, di ba ko ganahan maminaw pulong sa Ginoo? Dahil mag-Bible study, di man ko mo pasulod. No? Bisan Mormons, di ko pasulod. Kahit ba no? Ngano man, kay ang atong kinabuhi kaniadto wa pa masayod sa kamaturan, wa pa maangkon ang kaluwasan, wala pa si Kristo sa atong kinabuhi o kang atong binuhatan kanhi mga tao ta nga nalulung sa mga putang nga gihinabuhat nga dili malipay ang Ginoo, dili mahimaya ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. But when Jesus Christ came, there was a great change in our lives. Na ay dakong kausaban sa atong mga kinabuhi. Nga kaniadto mga kaigsunan, ang atong kinabuhi sa ginaingon ko pa, dili madruwing ang pagkadautan. Pero sa diha nga nisulod sa Jesus sa imong kinabuhi, it is God's expectation nga ang imong binuhatan, your deed, will always be good in the sight of God. Muni ingon pa sa Colossians chapter 3, verse number 17. Let us see this. Colossians chapter 3. According to the Bible, whatsoever, chapter 3, verse number 17, and whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus Christ, giving thanks to God and the Father by Him. Whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus Christ. So, bisan unsay imong buhaton sa imong kinabuhi, dili kalimutan mo yung sunan.
Bisan ang kanang imong pagpanilig, buhatan na sa ngalan sa Ginoo. Dili mo buhaton sa pangalan ni Carlito. Pastor man kung nagsugo ani. Diba? Ganang pag-arrange ni mo gimnal, buhatan na sa ngalan sa Ginoo. Ayaw buhatan sa ngalan ni Carlito. Ganang mga bangko, ipon kanunay. Kung pila, simple ministry. Kanang pwede dili sa nimo i-white ang mga simple ministry. Because whatever we do, tanan nimong gibuhat igsoon. Amen? Tanan imong gihimo. Do all in the name of Jesus. Do all in the name of the Lord Jesus Christ. And your Father, your God, will be glorified in your deeds. In your deeds. Now, the question here is, palipay ka ang Ginoo sa atong mga ginahimo? Kung ang atong ginahimo para sa ngalan sa Dios, para sa kang Ginoong Hesukristo, siguradong malipay. Amen. Simple na pagpangaris. Do all in the name of the Lord. Pagpanglampas, do all in the name of the Lord. Pastor, huwag ko gisugong pastor nga manglampas. Di mo lampas. Do all tanan. Buhata tanan sa ngalan sa Ginoo. Amen? Amen. Hello. Pwede magagisugo, pero sa pagsugo anak, paghimo ni mo na, dili tungod sa nagsugo nga tao. Amen? Kung dili sa Ginoo nga imong giila sa imong kinabuhi. So, in your deeds, let God be glorified. Let Jesus be happy sa inyong mga gihimo, mga gigsunan. In whatsoever you do, sa bisan unsa nga inyong ginahimo, sa pulong man o sa buhat, may mayang do. Bisan sa pulong po. Okay? Kinsa pa may makapamalikas dire. Wala na. Wala pa makapamalikas. Wala na, Jod. Wala na? Amen? Amen. Kinsa pa may makapangibak dire. Siya po tayo niya. Kita niyo yung pangibak. Simba na. Ayaw pa gina. Matunan po siya na. Langkad po sila. Simba pala siya. Katapad kayo. Ay, ilok dito ba? Isa pa man. Sa panglibak pa? In word. Even in words. Amen? Apil na di ang truth. Bisan sa atong nauna. Kaya unsay ma-project na sometimes it will comes out in words. Sa trabaho. So, let God be glorified in your deeds. In your deeds. Ingon sa 1 John 3:18, apilo na itong word. Tungagan na ito pagit ang word. 1 John 3:18. My little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. Let us not love in word. Kumusta, Brad? Ang imong gihimo? Okay ba? Okay. Start. Luwa ko dito na okay. Unsa man to, Brad? Humana ba to, Brad? Humana. Pagtanaw dito, wa day. Banda. Pabanda ito mo man. So, ingon diri sa close 1 John 3:18, my little children, let us not love in word. Nang sa pulong lang gani. Maayo sa pulong. We are not politicians. Hello. We are not politicians. Nga maayo kayo sa pulong. Nga kung ako ang inyong padagon, magbuhat ko og pantalan diri sa atong lugar. Aron ang katong nay barko diri na mudunggo o katong mga way barko pamalit na mo. Mayor, wa may dagat. Ay ka problema ang dagat, Brad. Kaya kung ako'y mamayor, ang dagat sa Blasinon at maabot na diri. Ayaw kayo mamulong. Huwag ako inyong padagon. Ang karsada, akong simentohon.
Ang mga bangag-bangag, akong simintohon, pati ang bangag sa inyong ilong. We are not politicians. Amen? We are Christians. We are Christians. Mga tumulutay suon, mga linuwas sa Ginoo. Giluwas, ipakamatyan ta ni Jesus. Jesus Christ died for your sins, for my sins, for the sins of the world. Grabe ang gimo ni Jesus para maluwas lang ta. Wala ta sayon-sayon sa Ginoo pagluwas. He gave His life in exchange of our salvation. He died on the cross. Ang tao nga mutuo kang Jesus, ang tao nga musalig sa Ginoo, ang tao nga mudawat kang Kristo Jesus, makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. O may puloy-anan dito sa langit mga Kristo. Let us not love in word, but in deed and in truth. Nakabase tanan ang atong ginahimo mga kaigsunan sa pagtulunan nga gitudlo sa balaang kasulatan. Let God be glorified in your lives through your deeds. Through your deeds. Let God be glorified in your deeds as you live in this world, mga kaigsunan. Kung sa ingon ni Jesus kay sa Matthew 5:16. Ingon pa ni Ginoong Kristo, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Now, the issue of this point is, let God be glorified. Right? Ang Ginoo mo'y malipay. Walay tao nga atong gilipay ani, kundili ang Ginoo. Let God be glorified by our works, by your works. And then that He may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So we are glorifying the Father. We are glorifying the Lord Jesus Christ as the one who gives us salvation, as the one who loves us so much. Let God be glorified in your deeds. Number 2. Sa ito, S. Number 1, D, deed. Letter S, seed. Seed. Pulong sa Diyos. Deed, good works. Seed, God's word. Pulong sa Diyos. Ang binhi nga naa karon sa imong kasing-kasing, nga mo'y naglatay-latay sa imong espirituhanon nga kinabuhi, pulong na sa Dios. Pulong sa Dios. We are always guided by the word of God, mga kaigsunan. Dili na ta mo atuklain pa, no? Dili na ta mo bugawas pa sa pulong sa Ginoo. Diri na ta sa Biblia, kuning gingon ako kaniyang bundag sa atong pagsimba. Iurot na ang atong pagsalig sa Biblia. Iurot na inyong pagtuos pulong sa Dios. Diri na tanan. Ibase na dinhi ang inyong mga pagtuo, ang mga naglatay-latay sa inyong sa kauyukan, sa inyong espirituhanon nga kinabuhi, mao ang pulong sa Dios mga kaibigan. Ug kining pulong sa Dios mao ni mulungtad hangtod sa kanturan. Bisan kita ining kalibutana, dili mo dunar, may kinutbanan, may katapusan. Ang kabagtik sa tao ining kalibutana, may kinutbanan gyapon. Pero ang pulong sa Dios, ang pagiging hindi siya hangtod sa kanturan. Kung sa ingon sa Luke chapter 8, saan natong Luke chapter 8, verse 11 mga kaigsunan. Luke 8:11. Ang balang kasulatan nagkanayon, verse 11. Mag-isgot niya itong parable. Now, the parable is this. The seed is the word of God. Kato ganing naipinhi nga gisabwag dito sa wayside, naipinhi nga natanom dito sa kabatuan, naipinhi nga natanom sa kasampinitan, naipinhi nga natanom sa maayong yuta. So katong binhi, katong seed, mao to ang pulong sa Dios. Nga mao ni siya ang atong gitamdan sa atong kinabuhi, sa atong pagkinabuhi ning kalibutana, ingon nga mga Kristohanon, ang pulong sa Dios, ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan. So seed is God's word. Pulong sa Dios ko'y tamdan sa atong kinabuhi.
Hello. Amen. Magpabili ni sa atong magsing-kasing. Atong tanawon ang 1 Peter, kamis kayong mga pulong sa Dios, no? You know what? If you love reading the scriptures, you will love more to the Word of God and God. Isa. Kung magsige lang mo basa sa pulong sa Ginoo, may gugma pa jud mo pag-ayo sa iyang mapulong ug sa Dios mismo mga igsoon. 1 Peter chapter 1 verse 22. Ingon re saying, natos 25. Seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit and unfeigned love of the brethren, see that ye love one another with a pure heart fervently, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. Wala ta na born again, pinagis bautismo, pinagis tubig, pinagis simbahan. That is corruptible. But we are born again through the word of God. Hello. Na born again ka, natao ka pag-usap, pinaagi sa pulong sa Ginoo, pinaagi sa pulong sa Dios, which liveth and abideth forever. Ang nabuhi kini o magpabilin kini hangtod sangtod. Nindot kayo ang pulong sa Dios igsoon. Verse 24. This is what I've said. Nga ang kabantog kung bahandi nin kalibutan may kinutbanan, pero ang pulong sa Dios magpabilin hangtod sa kanturan. Verse 24. For all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of grass. The grass withereth, and the flower thereof falleth away. But the word of the Lord endureth forever. And this is the word which by the gospel is preached unto you, mga kaigsoon. Sagi impeach ang atong Chief Justice. Kining Chief Justice, na itulo ka, paano, dagko kayo, I don't know kung tulo ra ba yun. Tulo ka dagko kayong nasong gobyerno nga, dili siya basta-basta panaugon siyang pwesto. Mapanaog lang siya through impeachment trial. Kining sa Supreme Court, ang Chief Justice. Ang Chief Justice, di na pwede, Presidente, di na pwede nga panaugon nga, pagkapoy siya lain, di pwede. Ang imuon, ana, i-impeach na ang Chief Justice para mailisan. O kining President, huwag makapanaog ani. Ang makapanaog na ani, maghimog impeachment trial. Impeach po. Pag daog yun ang impeachment trial against the President, tulog yun siya sa iyang posisyon. O kining chairman sa Kumilik, kining Kumilik chairman, si Bautista, ang ato ang Kumilik chairman, kato siya balos sa una, grabe ka, kanto, kaso, pero wag ito na panaog siya balos. Resign lang siya noon, o retire pa to siya, no? Dagang ikaso na kitubang. Di mapanaog na, i-impeach ni mo na, sa tao, impeachment, na ni mga, mga proseso para ma-impeach ang usa ka tao nga naa niya ng mga posisyon na. Mahulog na, no? So katong ka Chief Justice Corona, si Corona, no? Renato Corona, impeach to. So ang hearing, nasa Senate ang hearing, si Enrile ang kuha to, presiding, kaya siya may Senate President, Enrile. During the impeachment trial, ang prosecutor lawyer sa nag-impeach, si kining kono si Aguirre, ang DOJ Secretary, Department of Justice Secretary, si Aguirre. Kiram dong Miriam. Si Miriam, kata-kata magyud, try tagot. Aguirre, nakana sa Aguirre. Kata-kata sumang po siya kay insulto siya ba? Insulto siya, anong nanood? Ana wa siya, sige ito rapod. Kadugayan, ni-walk out yun. Aguirre. Sa kiri nga nung na-Chief Justice na karon, I believe nga, isa itong mga nakita ni Chief dito nga, nag-walk out. Pag-walk out, ikaw ni Miriam, I ordered contempt in the Senate hearing. I-contempt daw niya, Aguirre, tingpanan niya. Pero si Miriam, dagang nag-idolize kang Miriam. Dagang taong na-brighten kang Miriam, na mayang Miriam. Pero asa na ron si Miriam? Kilala atong mga niagir mang mula no, sa niaging tuig, bago pamunta tuig ron, ito siya, nawala, namatay. Niyanaw ba? Sabot, nanaw yun, bisa unsa ka bright ang tao, bisa unsa ka kuyaw ang tao. Nawala, gyapon ang tao niya. Dunya, abot anak, parehas sa gitag dangatan, parehas sa tagkalabira, bumatay na ta. Muna
ingon sa Bible, for all flesh. Sa ingon sa Bible, for all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of grass. Ang tanang dungog, ang tanang himaya sa tao, samarang sa bulak sa kasabutan. Ingon diri, the grass withereth, ang mga sagbot mamatay, o ang mga bulak niini, mga larang. Grabe comparison. Paano siya nga comparison sa figure of speech? Simile. Simile, kaya nagamit siya is as grass. Indirect comparison. No? So muna nga ingon niya, ang place diri daw, murag sakbot. Sakbot pa. Unya, ang kining glory, kining himaya sa tao, tanan, katong mga namilit sa bumbong nimo. Doktor, lawyer, sa para, engineer, tanan nimo ba? Kapiting taasan ako yung ngalan. Honorable, engineer, lawyer, Jade, Rabato. Bisag naa pa na, kumala, kaya po na, katsutra. Hello? Dili ni makapataas o kinabuhi ang maabot sa tao ng limutan na. Amen? Hindi ba na, di na tamang eskwela, pastor? Hindi na ka. No, we are not talking about ngamundang o pag-eskwela. What we are talking here is, bisag unsa pa'y magkapot sa tao, ang garantisadong pagtunog ng sulatan, ikumparar lang na niya sa mga kabulakan. Ng mga larag ragyapon, mga wala ragyapon. Pero ang nindot nga tamdan sa imong kinabuhi. But the word of the Lord endureth forever. And this is the word which by the gospel is preached unto you. The seed is God's word. Kanindot nga tamdan ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi. Si Joy, nakakita siya sa balita siguro. Interview si Miriam Campbell ba na? Sino ang Miriam Campbell? Miriam Campbell, nag-testify siya ngayon niya, I found the great, the very important in life. I found the very important in life. And that is salvation. Yadong nakaplagan ang pinaka-importante na maangkon sa tao. Ugmaw ang kalawasan. Yan ang ingon niya. Na daw nag-witness sa iyakang ato nga tayo. Bisan siya, siran siya, niya na. Ibalaan niyang kamaturan sa I found the great important in life. Which is salvation. Ang important, amen? Amen. Listen, with her, ang kalawasan. Unang kita, mugundang sa pagtanom, sa pagtugas, sa pulong sa Ginoo mga Kristo. Padayon sa pagsabwag sa iyan. Seed. Letter W. Basta kayo na itong letter D? Did. Letter S? Seed. Letter W. Waited. Waited. Paabot. Kung magpugas ka, dili dayon nimo ma-harvest. Amen? Kinsa may nagtanom karon nga og mais. Kunya, pagtanom nimo og mais, pagkahapon imuha ng ano? Imuha ng sanggion. Hindi ba di ay? Hindi. Bisan gani kining mga tuba, ugmaan pa man gani. Diba? Pagkatayo karon, di ba yung paghapon, abisan. Abisan nila, sa kaon na paghapon. Pagkabuntag ana, dito pa na nila dawaton. Abis na po. Yan naman para itong tiplagong nila. Tak-tak ba? Ayun. Balo-balo ko gamay anak kay munay negosyo sa kong buyuan diri sa una sa Sinuilan. Koy tigpasan sa kinantiner nga tuba baligya daanan 69. Kuan. Dana kinantiner grade 4 ko. Ada ko yan Sino? Sa kantiner patgunat lima ko na galon kantiner. Ang kantiner 5 ka galon ba nga kuan susunod. Mura ko pasano da 69. Kuan. So karon gigamit etas Ginoo diri sa buwagan sila sa pulong Ginoo kay Ginoo. So ang kuan diri is waited. Pabot kung nakay gipugas ayaw lang ba na pabuta lang. Kay naay bunga ang imong mga gihimo mga kaigsunan. Ang imong mga gihimo para sa ngalan sa Ginoo. Ang imong mga pagpugas sa pulong sa Dios aduna
na sa bunga, ug dili ikaw ang maghatag sa mong bunga, ang Ginoo nga imong galagaran. Wait. God's three-piece. Mapunta ang three-piece sa Ginoo. Kay ang three-piece, sigurado na siyang ihatag sa Dios sa imong kinabuhi mga kaigsunan. Sa itong three-piece, God's provision, God's protection, and then God's preservation. Dalita si Psalm 40. Salmo Kapitulo 40, versikulo 1 nga to 5. Ang Biblia nagaingon, I waited patiently for the Lord, and He inclined unto me and heard my cry. He brought me up also out of an horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock, and established my goings. Tawlo ka tisa, you know what, tinanin ni si David. Wala di siya nikalit o kahari si David. Kung nakita siguro nimo ang agian ni David, mingon siguro ka, bahala ki mari, biglang ko magkaagi siyang agian. Nga naman, tinanin ni. Nagbata ni si David, magbantay siya karniro sa iyang amahan. Sa pagbantay sa karniro sa iyang amahan, na siya ministry. Dito sa Rianon nga ministry. Wato siya sa hari nga si Saul sa Israel, kung sa panahon nga si Saul, sudlan og daotang espiritu, iposes og daotang espiritu. Ang imo ni David dito, iyang kantahan. Kanta nga mga spiritual songs. Di pa na mo gawas na kung ang imong mga kanta dana nga mga kuan. Sa ginang kantahan nimo, kantahan mo lang kanang Team Songs Cardo. Yung album ni Cardo, di na mo gawas. Karang may tatlong bibi, di na mo gawas. Kantahan na siya ni David. Pinagi sa pulong sa Diyos. Kaya pagkanta niya, mugawas to. David sa ministry. Gawas siya, gikan sa hari, nga palasyo, balik siya sa iyang trabaho, isip pastor. Pastol. Magbantay karniro. Balik-balik siya. Hangtod, kisugo siya sa mandong, ihatod niya ang pagkaon dito sa imong maigsoon, dito sa gira, sa battlefield. Dito sa battlefield na po. Hari siya sa palas. Palasyo sa hari. Ato na siya sa battlefield. Pagkikira yun. Ato siya dito. Ato niya dito sa mga igsuon. Kaya nasa 7 ka igsuon nga sundalo sa Israel. Pag-abot niya dito, nadunggan niya, nanghagit ang higanti. Ug away, one-on-one. Nanghadlok ang tibok Israel. Karon, tingon ni David, ako makikaway. So what happened? David won the battle because he trusted God. Nidaog siya. Pag humanyag daog, naato'y mga pabuya, si Saul. Na kung mapatay na nimong higanti. Ining akong anak, di si Michael. Si Michael man ang unang nasaong David ng anak ni Saul. Pan. Pero ingon niya, kini akong anak, ako ni pasawa, limot to sa ngala, no? Pasawa ko ni, plus kini, dakan siya pabuya. Pagkapatay ni Goliath, wag ito man ni Saul. Dito itong hari ko si Saul. Dito kayo. Wag ito man. Pero si David, wala siya naglong sa ganti. Wala siya naglong sa ganti. Balik na po siya dito. Grabe ka. Kung tanawan lagi mo sabi, David is so humble. Is so humble in his life. Puto pag-confront sa pangit atong nakasala siya, pag-confront, wag yun siya nagrason-rason. Sabantay ninyo? Ngayon niya, may, di ba si Nathan, mahal na hari, yung ani. Ngay taong kuan, ngay taong pobre, nga na isa ka karnero, palangga kanyang karnero, iyag yung ginapaliguan pag-ayo, iyag yung ginatapan og tulog, iyag yung ginakugos-kugos ang maong karnero. May usa ka taong dato, nga naglanyaw sa mong dapit, nagian nila ang mong balay, nasulod sila dito, nagpaiyang gipaihaw ang karnero sa taong pobre. Bisan ang mong dato, dagan kay sa karnero. Dagan kay sa mga kayupan, tungkol siyang bande. Nga ingon niya, iyang gipaihaw tungod kay kusog-kusgan mo siya nga tao, di makasupak, ug naihaw gyud ang karnero sa mong pobre. Kung ikaw malnari ang pahukmon, kung sa imong ihukom. Kung sa ingon ni David, patyon ang mong tao. Ikaduha, ingon niya, balikan niya pilo-pilo ang iyang gikuha o gipaihaw nga karnero. Nagan pa kayo siya gisulti. Pag ingon ni sa propeta, ikaw na mahal na hari. Ikaw na mahal na hari. Nakahinumdum ka sa imong sundalo nga si Uriah, nga ang iyang asawa imuhang gidaginot. Ang gidaginot man. Sundalo mo niya. No? So, buoy taon kayo, sundalo. Loyal. Very loyal.
ka sundalo. Pero gikuan niya, ginuangan niya ang asawa sa mga sundalo. Ingon niya, pero nag-ingon ang Ginoo nga dili ka patyon. Kasi ingon ni David, kung karon ang tao ba i-confront ang tao sa sala, bisan tinuod, sa gibala pas kanyon ba, mulipas kita. Ha? Kung ikaw may naglabay aning banit skindi, uy, okay, kita ka. Ha? Saan mo mulipas yun? Pag-ingon di Adan, pag-ingon sa Ginoo kang Adan, Adan, asa man mo? Sabi di Ginoo, nago di. Unang nago man mo. Ingon niya, kay mga hubo mi, kisay na ingon yung hubo. Gikaon ba ninyo? Gikaon ba ninyo ang kahoy nga gidili nako sa inyuha nga kaunon? Kisay ingon ni Adan, ang babae Ginoo. Ang babae. Wag gid ingon ba nga? Sabi Lord, sorry Lord. Nagwa nakasala gid ni. Wag yun. Ang babae Lord. Ingon po babae. Uy babae, gikaon ba nimo? Ang gidili na kung ang gidili nga kahoy dito sa Garden of Eden, sa inyong kaunon. Ingon sa babae, ang bitin. Iya kong gitintal. Ang bitin po, wala kiningian ang bitin. Tanan sila gitunglo sa Dios. Kung na tabo hangtod karon mga kaigsunan. Ang babae gitunglo nga kung mga anak sila magkuan sila. Magbatik. Batik ang naong. Dinting sakitan. Bating bana, masakitan. Masakitan. Sakitan sa... Masakitan sa... Sinana, ang course, sa Ginoo, siguro sa una, mas pwede rin siguro kayo rin ba? Ano, siguro ka ba? No? No, kara, ano man, kusutan. Wala katabang, bana. Katabang. Watong bala dito po. Muton, gumlong. Ug bana. Ito. Dagang kitang ganak nga akong magulang daan. Kung payot ito, kuhan. Kanang mga kuhan sa balay ba? Anak siya. Payot. Unggoy. Ito. Kuting isura yun. Part of course sa Ginoo. So, si David, tukat na story short, balik sa ito David, si David, i-acknowledge na yun siya. Pag umag-acknowledge siya mga kaigsunan, kraping kusiso, ipaabot og taman si David, hangtod siya may mong hari. Dahil mga time, gigukot siya pag-ayon ni Saul, patyon sa Saul. Di siya kapuyo sa Israel. Pag-anoint yun sa iya, ingon nga hari. Pag-anoint, i-anoint pa siya ni Samuel, di ba? Pag-anoint, nakalingkod ba si David, ingon hari? Wala. Wala. Pila pa katuig, naglayas-layas pa si David. Abot pa si David dito sa Palestine, nakapuyo sa Palestine. Nga hari si Akis. Pag-abot dito, wala sa gipatay ni Akis. Nagka-amigo pa silang Akis. No? Akis nga hari sa Palestine. Pag-angan dito, balik sila dito kay sulungon ang Israel sa Palestine. Ingon si Akis kang David, are you with us? Amo ba yung kang kauban? No? Kay ang ato ba yung girahon, ang imong mga kaliwat? Kunya, nag-ingon tong tao ni Akis niya, Sir, si Saul makapatay 1,000, pero si David makapatay na siya 10,000. Sulbaan sila kang David nga ila ikuyo. Pero wag yun, nangilog si David atong mga panahon na nga mahimo sa ngari. Gipatay si Saul, kato si Saul, gipatay man to. Gipatay. Gipatay si Saul mga kaigsunan. Ang nagpatay niya, ang iyara pong kuwan, ang iyang tao. No? Gipatay siya ni Abner. Ya, dayon si kuan day isbusit na tuli. Ipatay si Saul sa iyang tao. So anoint ni Abner, si Abner may general, hindi man siya pwede may mong hari si Isbusit. Dahil mong hari si Isbusit sa Israel, siya ray nagputput, di Ginoo. Dili ang mga tao nagputput trabaho, Isbusit, hari na ka for 2 years. For 2 years. Samtang si David nasa Palestine. Karon nadunggan nga na si David dito, kiadto ni Abner, gibalik ni Abner si Isbusit, gipatay ni Abner si Isbusit. Balik siya dito, suko pud kayo si Juan. So grabe nga, kanang kuan, kanang power gani, because of power niya patay-patay, naka-record na na. Pagbasa lagi mo libro pod Samuel. Layo ra ng kardo. Ang preso niya, layo ra kayo ng kardo. Lagi, kung basahon ninyong Bible,
Bible, mapicture out man na ninyo. Grabe man, no? Lagi time na maghilak pa kung magbasa ng Bible. Labi na gyud katong mga unod-unod ba? Unod ka ng unsa gyud ang Ginoo ba? Nga kuan, si David grabe gyud panumsanon. Muni nga si David giganlan gyud gibansagan, a man after God's own heart. Tao nga duol gyud sa kasing-kasing sa Ginoo. Ngano man because of his humility. Grabe ka mapainumsanon si David magkaibigan. Mura ingon niya, I waited patiently for the Lord. And he inclined unto me and he heard my cry. Wa siya mamatay, mga kaigsunan. Ditong panahuna sa pagkukuntukod ni Saul sa mga kaaway, hantod nga nahimo siyang hari sa Israel. Paabot niya taas, nahimo siyang hari sa Israel. He brought me up also out of an horrible pit. Out of the miry clay. Kabalo mo kung saan yung miry clay? Horrible pit. Kanang, paan ba? Kumunoy. Kumunoy ang tawag ana. Kumunoy, yung sa Inas Tagalog, no? Tumuyong-huyong ba? Nga, pagkahulog ni mo dana, kaon-kaon di ka kasaka, di ka bunluton, di ka way mo pira ni mo, matabunan juga sa yuta, na murag unsa ka na no, ga liuk-liuk guro na ang yuta, kay maghinay magkaunod nga makaunod. So ang comparison ni David, ang Ginoo daw nibira saya, ang Ginoo mismo mo nagbira. Murag ang iyang kinabuhi nahulog sa kumunoy, nahulog sa huyong-huyong. Nga way makatabang, way makaluwas. But there is God in heaven nga nagtabang ka David. He waited patiently for the Lord. Nagpaabot siyang mapainubsanon sa Ginoo makaigsunan. I established my goings, and he had put a new song in my mouth, even praise unto our God. Many shall see it and fear, and shall trust in the Lord. Yun dire, blessed is that man that maketh the Lord his trust. Bulahan katong tao, ang Diyos mo iyang gisaligan, and respected not the proud, nor such as turn aside to lies. Many, O Lord, my God, are thy wonderful works which thou hast done, and thy thoughts which are as wide. They cannot be reckoned upon in order upon thee, unto thee. If I would declare and speak of them, they are more than can be numbered. Grabe ginaw, no? Kita, dagan mabutan. Masulti sa naibulungang buhat sa Ginoo. Amen? Dagan kita. Si David, napot siya masulti. Magkaibulungan buhat sa Ginoo. Pero ingin I waited patiently for the Lord. W means waited. Letter D means denied. Apple mirror, D, did. Letter S, sin. Letter W, waited. Letter D, denied. This WD. So, denied. Kung sabing denied, himself denied. Kag himself denied, ayun na, tingin mong kagalingon. Do not be selfish. Amen? Put pa sabot. Ang Ginoo mo imong unanaon sa imong kinabuhi igsoon. Unsay gusto sa Dios nga ipahimo sa imong kinabuhi, ug unsay gusto nga imong may bal-an, no? Gikan sa Ginoo. Gusto niya nga mahitabo kini kanimo sa imong kinabuhi sa parayon imong pag-alagad sa Dios nga imong gisimba igsoon. Sa Luke chapter 9 verse 23, ingon ni Jesus dire, and he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. To be a disciple of Jesus, kinahanglan nga di na ito una na itong kagalingon. Pag yung let him deny himself, dili ni bot pasabot nga wala, kami siya mong tanan. Dili na. Ang pag yung let him deny himself, ang atong mga kaugalingon nga lifestyle, atong ipa-align sa kabubuton sa Dios. Amen? Hello. Sa una, di man ta mag-devotion. Di magbasa Bible. So karon gabasa naman. Amen? Every day. Every day, you know. Kalanganin man mag-email. Every day na, mga estudyante. Amen. Dahil nang, kung saan man tayo magbasa, kailangan mo kahit sama sa mga mo, chapter by chapter, book by book. Di madugay, hurot ninyo ninyo itong basa. Balikan na lang po dyan ninyo. Kung karon nagbalik po kung Acts. Kaya mag-klase ko, kada tuwing, mabasa pa yung Acts, kaya nagbasa na po may karoon kan. Pero, kanang Acts, paborito kayo na kong yun nga ako, book.
Kung kay basahon ang libro sa Acts kay naa ang mga ministry sa mga apostoles na sa tumang kalisod nagpabilin sila ng ano. So basa sa puno sino. And then deny yourself. Sa una di ka wa ka anay gana, nay kuan sa imong kinabuhi no, nakay kaugalingong gusto. Una siguro kinsa may nakatesting yung people of pamailian. Wala. Disco. Diyan nakapalisco. Si Sil. Si Ros. Jade. Kinindiro sinalagan. Kapag raspado. Dapat ang kakaroon, no? Raspado, may ikaw na may magkakayari raspado. Nana. No? Layo pa kayo. Mag-araanan na ba? Isyon kayo. Pagayang people na. Ito, tinood. Wagi ko mi. Pag-story ako minjoy. Pag mo minjoy. Grabe mo mga tawanan, no? Binting aptika pa doon. Ngit-ngit pa. Gabi pa. Hindi doon na kayo nga, uy. Prayer kakuan. Prayer warriors team intercession run. Ang Bible. Ano ba? Aptik ba? Okay. Mga yung people ni aptik. Kaya kayo padulong sa squad. Wa pa kayo mo, anak-anak pa na sa kwanda sa dapit karsada ra. Wa pa kasud atong kural. Wa pa kasud kural ba? Ay na. Oh, basa ka duog to. Ay tero. Kadis ko kader. Sa una. Ano sa una? Itong naging una. Pero lay ang sa una, pero karon nga ibalaan nato ang kamaturan nga i-deny day nato tong kagalingon, di na tanan lipay. Na. Right? Diba? Ganun pa ba mo disko? Rachel mo na kalangan. Ganun pa ba? Dili na wadik so. Nanay kanang pag-deny sa kagalingon. Bisan ganahan atong kagalingon, pero kay dili man ganahan ang Ginoo, muna i-deny nato na siya. Lord, gusto kita mo disco Lord ba? Eh ang akong sinina pagkuni. Patos ba? Kapay ba ko mahumot Lord? Ya librehon pa jud kong bayad. Mo tagpre bayad Lord? Ha? Ila? Mahal na do? Una kay tabi. Sa una, tagsito, pwede na. Pero, gatod karon wali ko kasulod anang entrance sa diswan. Ako ra magpuksok sa ako. Sulod dito. Magpuksok sa ako, kitar ka Rubino. Kaya tanong, hoy, sulod ka rin. Sama na ka. Ayaw ka rin. Puksok sa ako. Masuk ko na tanong, kaya magtutuyo kung tanong ko. Pero mo style ako sa interaon. Among to kami nagsulod na dito. Saban, ako mo mga tanong na. Dito. Sige. Apli rin, apli. Pero sa rahi mo kang pastor, may mga alagad sa Diyos, Kristohanon, hinainan mo. Hinay kaganahan. Maluoy na hinuong ka. Pagtanaw nila. Kami maluoy mo nga, kiyay, dapit ka sana. Padulong pa, kaba da. Ano daw? Karang gym, tingkuanan na da. Kiyay, grabe yun. Ingon sa Bible, letter D, last letter D, denied. Himself denied. Ayaw na una imong kagalingon. Kung naunaan na, kung unsay kabubuton sa Dios sa imong ginabuhi. Amen. Lord, my New Year's covenant, DSWD. Deed, in my deeds, you will be glorified. Lord, letter S, seed. I will keep your seeds always in my heart. Your words, or God's word. And in waited, God's three P's. Maabot ko Ginoo sa imuhang provision, protection, and preservation. Ako ang kunon, i-claim ka na. And then, denied. Himself denied. Atong kagalingon, dili na nato ilon. Kung sa takaniato, sa itong mga gusto, kung dili ang mga kabubuton o mga plano sa Ginoo, may matuman sa atong mga kinabuhi mga kaigsunan. Our message is WD. Let's pray. Father God in heaven, ikaw Ginoo magpanalangin sa inyong tulong nga among nadunggan karon sa among mga binuhatan Lord, malipay ka sa binhi Lord, ang imong tulong o kini ang among tamdan sa mga kinabuhi and then sa
will you waited kung paabot ni Ginoo sa imong yung nasaad. And then sa last Ginoo nga di denied, answer denied. Amo Ginoo kaligtan o kaligtan kung sa man Ginoo kani o among mo Lord ang mga kabubuton, ang mga plano nimo sa kinabuhi karon. Dalay ko ni ka sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Blessed leader.